This breakup is killing me. Mama believes in destiny, and I believe that you were meant to be. Ano pong gagawin ko? Here in hospital, you know what to do. Every second, every minute, every hour. For 10 years, kasabay ng pagtibok ng puso ko, ang takbo ng relo na ito. Yes, Irina, I was that lost boy. And remember what I told you? When I grow up, I would marry you. Ang sabi ko, if you find me. All those years, ikaw lang minahal ko. And probably until the day I die. Ba't ngayon mo lang sinabi? Hindi ko alam kung paano. Tatiming tayo kay Daddy. Baka kasi pag nakita niya tayo, magalit agad yun eh. Siguro naman maintindihan niya tayo. Anong kalokohan ito? Get out of my house! Irina! John! Dad, pakinggan niyo naman ako! Hindi sa lahat ng oras lagi kayo tama! Hanggat dito ka nakatira sa bahay ko, hanggat nandito ka sa poder ko, susunod ka sa mga rules ko. Pag hindi mo kaya, lumayas ka! Baby! What are you doing? Mom, narinig niyo naman sinabi ni Dad, di ba? Pinaparayas na niya ako. Kakausapin ko ang daddy mo, princess. Okay, baby? Relax ka lang, ha? Irina, are you okay? Baby John, I want to get out of here. Hintayin mo ako. I think this is a bad idea, John. Magutan na lang kaya ako. Binigyan naman ako ng money ni Mommy eh. Kaya kasi talaga, John eh. Irina, it's okay. Hindi mo na papayag na mag-hotel ka. In fact, hinihintay ka nga ni Mami. Huwag kang mahihiya dito sa amin, ha? Feel at home. Alam niyo, bagay kayo. Super. Hi! Hoy, ano ginagawa mo dito? Sasamahan ka. Dito ka matutulog? Oh, Ano sabihin ng mami mo? joke lang. Bakit? Natatakot ka ba na may mangyari sa atin? Bakit? Pipilitin mo ba ako? No. Wala mangyayari sa atin hanggat di tayo kasal. Kaya mahal na mahal kita eh. Sayang lang hindi yan yung nakita ni Daddy eh. That he can trust you. Maybe in time, he will. Nakakasama nga lang ng loob, John. Hindi mo lang tayo binigyan ng benefit of the doubt ni Daddy. Hinusgahan niya agad tayo. Nag-aalit agad siya sa atin. After all I've done, we may be young. We may be in love. But we're also aware of our dreams. Hindi naman natin sisirain ang buhay natin eh. Bakit ganun? Anong iniisip mo? Wala. I miss my family. I miss my mom. Sasamahan kita. Sigurado ka? Of course. I'll go with you.
Hindi naman kita hayaan umuwi mag-isa. Don't worry. Everything will be okay. I hope so too. Tara. Tinext ko na si Mami. Sabi ko nandito tayo. Para at least alam niya. Salamat. Ate! Ingrid! Oh, baby. Kamusta kayo? We miss you. I miss you too, Mom. Hello, JFK. Good afternoon po. Thank you for taking care of her. I've already decided to buy a condo near St. Bernadette's. Kondo? Bakit? Galit pa rin ba sa akin si Daddy? Oh, Princess, you know, you and your dad, you're so much alike. You're so hard-headed, and your egos, your pride, ang taas. So your dad thinks that you leaving the house is you rebelling against him, sweetheart. So why don't you apologize so you can come home? Pero Mami, wala naman kami ginagawang masama. I know, baby, I know. But, you know, this is so hard for everyone. So the sooner you patch things up with your dad, the better it is. Besides, you and JFK, you're both still so young. Do you want us to break up too, Mom? I will not give up John. Then don't come see us anymore. Napakatapang mo para iwanan ng pamilya mo para sa lalaking yan. Then by all means, leave us! Han, please, Han. Huwag naman ganyan, Han. Talk to your daughter, please. Mag-usap kayo. Hindi ko anak yan. Wala akong anak na matigas ang ulo. Walang delikadesa, nakikipaghalikan sa labas ng bahay. Sumama pa dyan sa lalaking yan. Princess, sweetie, why don't you leave first, huh? And then I'll pick you up later at JFK's, okay? I'll talk to your dad first, baby. Please. Ikaw bata ka, I gave you everything. Lahat binigay namin sa'yo. Pero anong ginawa mo? Pinili mo pa yung lalaking yan kesa sa pamilya mo. I thought you were smart. Pero tanga ka rin pala. Han, please, don't... Shut up! Ikaw ang may kasalanan nito eh. Stop blaming Mom! My God, you're impossible! You can't tell me how to live my life! You're such a tyrant, Daddy! Hoy, do you know that you're underage? You're a minor. And you are still under my care. And you will follow my rules. John and I are getting married. Because I'm pregnant. Pregnant? Ate, buntis ka? Princess, you're pregnant? Buntis? How can you be pregnant? You're 16 years old. Lalaki ka, how dare you? Milig! Kunin mo yung shotgun ko! Baka walang hiya mong lalaki ka, ha? And you! Hello, anak. Oh, ano ba naman ang naisip niyo? Sumugod kayo dyan ng kayo-kayo lang. Ano ba naman yung hinintay niyo ko? Milig! Ang shotgun ko! Kunin mo na sa kwarto! Shotgun? Anong shotgun? Bakit may shotgun? Teka lang! Hintayin mo ako! Bilisan mo muna yun! Bilisan mo! Milig, ano ba? Huwag! Hoy, lalaki! Papatayin kita! Umalis ka dyan! No, Dad, please! No, get out of there! This is a mistake. I'm not pregnant. That's why... Huwag mo nang pagtakpan yan, ha? Papalusot ka pa! Umalis ka dyan! Teka, sir! Ano? Sir, hindi ko po nirip si Irina. Hoy,
Don't talk to me! You're dead! Wait! No! Don't kill the babies! Don't kill them! Are you hurt? Gunshots and all? No. Are you sure? Hoy! Don't kill the babies! Ako na lang ang patayin mo! Ikaw ba nanay niya lalaki niyan? Mabutit dumating ka. Kailangan magpakasal sila. Dahil binuntis ng anak mo ang anak ko! What? Did you do that? Ngayon na ba? Oo. As in? We are gathered here today to witness the union of John and Irina. This can't be happening. Mrs. Zamora, huwag na kayong umiyak. Balay. Alam mo, ako din, hindi ko akalaing maaga magpapakasal ang baby ko. Actually, it's not that. Everything's okay. I love these babies. Pero naiiyak lang ako. Kasi I did not imagine my son marrying in jeans. At ang kanyang asawa wearing short shorts. And they are both wearing sneakers, Balay. It's a fashion crime. Oh my God. Dumaan kasi ako kanina sa dry cleaning shop. Balay. Ano ba? Balay, ako lang yan. What a talent, right? Do you take Irina Subel Samonte to be your lawfully wedded wife? I do. And do you take John Fitzgerald Kennedy Zamora to be your lawfully wedded husband? I do. I now pronounce you husband and wife. Oh my God, my sonny boy. Oh, I will have grandchildren. Oh my God. Oh, Balay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na mag-asawa na tayo. It's like everything is just a dream. Bakit? Ayaw mo bang maging Mrs. Irina Isabel Samonte Zamora? Gusto ko. Kaya lang, kasi parang biglaan ang lahat. Wala sa plano. Sa'yo siguro wala. Pero sa akin matagal na. Una pa lang kitang makita, alam ko na. Here. Take this ring. Tsaka na kita bibili ng maganda at mas malaki dyan kapag ikakasal na tayo sa simbahan. Ikaw talaga. Alam mo naman na kahit walang ganito eh, basta magkasama lang tayo. Masayang-masaya na ako. Kaya mahal na mahal kita, Irina. Hayaan mo. Patutunayan natin sa lahat na hindi tayo nagkamali na nagpakasal na maaga. Kahit kasal na tayo, hindi mo na tayo mag-honeymoon hanggat hindi pa tayo gumagraduate. Ang importante, we have each other. Thank you, John. Mahal na mahal din kita. Falling in love with you was never a part of my plan. But I will never consider it as a mistake.
Congratulations. Thank you. Thank you. Ayun. Mrs. Samonte, congratulations. Thank you. Samonte, Thank you. congratulations. Mrs. Samonte, you must be very proud of you. Ikaw naisahan mo kami. Saan, Dad? Sa pagsasabing buntis ka, hindi naman pala. Dad, sorry Mahal ko lang po talaga si Fire Di bale, mahal ko na din siya. At least ngayon may 2 daughter ako at isang son. Dad, pag nag-asawa ko, magiging 2 na sons mo. Pag nag-asawa ka, I'm sure magagamit ko na yung shotgun. No, Ingrid's just joking, Dad. Right, Ingrid? Oo naman, ate. Very good. Yeah, thank you. Mga balae. You know what? I'm so proud of you guys. At matutuloy na rin ang aking honeymoon gift sa inyo. Trip po to the Bahamas. Cruise ito. Oh my God. Para balae, magkapo na rin tayo. I wonder how they look like. I will make them Maybe we could work on having a baby. Ay, nako, JFK Zamora. Magka-college pa tayo, remember? Ito naman, nagbibiro lang naman ako. Ikaw talaga. Irina. Yes. I was at lost boy. And you found me. Now that I found you, I will never let you go. I love you. I love you too, Fire. Di ko maintindihan kung bakit ganito. Desidido na ako at ayoko sa'yo. Kahit ano pa mang gawin mo, di ka kasama sa mga plano. I won't be distracted, anumang ipilit ng puso. Di panatagang aking puso. Graduate na akong lahat-lahat, hindi pa rin ako nagkaka-boyfriend. Sir, si Miggy po, natutulog. Hindi mo ba alam kung gaano ka-popular si Miggy sa campus na ito? At kung gaano karaming tao ang nagagalit sa'yo ngayon? Kailangan mo magbayad. Or else, ano? Bakit ang gwapo niya? kapag hindi ka nagbayad ng atraso mo sa akin, I will make your life a living hell. Magkunwari ka na girlfriend ko. Kung Dota player din ang magiging boyfriend ko, wag na lang no. Bakit? Kasi Dota player din ang Kuya Ace ko. Ano sa tingin mo ginagawa mo? Gusto mo ba mag-away-away yung buong mundo ng Dota dahil sa'yo? Kuya, anong pinagsasabi mo dyan? Tungkol kay Kevin Maniego. Alam mo bang matagal na may gusto sa'yo yun? Ginagamit ka lang ni Miggy para masira yung concentration ni Kevin sa laban nila sa Dota. Sorry, natagalan kami ng sundo ko. May gusto si Kevin sa'yo, no? Of all people, si Kevin Maniego pa ang high school sweetheart na pinapangarap mo ba? Alam mo sino talaga adik sa Dota? Si Miggy. Ayun, halos hindi na umuwi ng bahay nila makapag-Dota lang. Mas masarap. Manalo. Pwede ba mag-usap tayo? Rehearsal yung ginawa mo. Kinailangan pang gumamit ng chicks para manalo. Alam mo, Kevin, sa suntukan, hindi ako bano. Puro ka trash talk. Patunayan mo! Hoy! Ano ba? Tama na nga yan! Okay na, you made your point. Layuan mo na si Kevin. Hindi ako robot bakulaw, ha? Bakit hindi ka duman mamaya kung saan kayo nag-date kahapon? Akala ko ba inis ka sa aming mga Dota players? Pero hindi sa Dota player na may malasakit sa feelings ko.